usapin 'to. Dami-daming usapin dito. Disbursement, tapos yung mga puting ahas, tapos magbabalik daw si Maharlika sa pagiging, PBBM supporter. Ano bi kuya? Lisa Arandia ng Manila, shoutout po sa inyo ma'am. Without skipping ads, maraming salamat. Ayan yung mga usapin ngayon pero umpisahan natin dito sa disbarment di umano ni Glenn Chong dahil tinanggap na ito ng Korte Suprema. Pero ang ginagawa na naman ng mga Team Ahas, Team Puting Ahas, yung grupo ng ni Glenn Chong na nagpapakilalang DDS, ganyan naman yung grupo nila eh. Kung saan kontra, doon lagi sila. 'Di ba? Do'n lagi sila para kuha nila yung mga negatibong epekto ng mga social media. Yan yung market nila, yung mga vulnerable na puwedeng maloko, puwedeng malinlang at paperahan nila, diyan yung tina-target ng damuhong ito. Tita Joanna Twillie ng Switzerland, good morning, bonjour. Ayan, coffee muna. Ano nga ba yung tungkol dito? Ayan 'to, Glenn Chong faces disbarment case for physical threats versus First Lady. Yan po ang dahilan kung bakit siya pinilahan ng disbarment para matanggal ang kanyang pangalan sa listahan ng mga abogado sa Pilipinas. Oh, eto, former Biliran Representative Glenn Chong is facing a disbarment case before the Supreme Court for his alleged physically threatening statements against First Lady Lisa Araneta Marcos. The disbarment case led by attorney Andre De Jesus. Before the office of the bar, confidant of the Supreme Court, Chong allegedly threatened to slap. Narinig natin yan, napanood natin yan. Nasasampalin niya pag nakita niya. Si First Lady, yan ang banggit niya. The threats were supposedly uttered during the March 12 rally attended by supporters of Kingdom of Jesus Christ, founder Pastor Apollo Kibuloy, dyan sa may liwasang Bonifacio. De Jesus stated that while Araneta Marcos is the country's first lady, she is a woman who deserves respect. This is the crux of his complaint. Respondent should be held administratively liable not because he verbalized an offense against Attorney Araneta Marcos as first lady, but because he publicly and blatantly threatened to inflict physical harm on a woman and incidentally a fellow member of the legal profession. Yun, De Jesus noted in the complaint that the video footage from YouTube and TikTok will show the threats supposedly made by Chong. So, eto, De Jesus quoted, Chong is saying, yan ang pag-aakala ni Lisa Marcos na lahat ng Pilipino ay luluhod sa kanya para magkaroon ng posisyon. Sasampaling kitang babae ka. Yan ang banggit ni dito din sa Kuwait, Kamsat Bagtit, magpapamiting ang embassy para sa mga senior at sinama ang 58 years olds pataas pag doon ako mag-video ako. Sige. Thank you. Manang ko Teresita. May vlog na ba si Pokengkeng nasira ang DDS? De Jesus said Chong violated sections 13 and 14 of Canons 2, Code of Professional Responsibility and Accountability, which state that a lawyer shall uphold the Constitution and the rule of law. Again, by engaging the criminally actionable conduct and flagrant violations of laws protecting women, respondent has offensively violated his duty to uphold the Constitution, obey the laws of the land, promote respect for the laws, and legal process, safeguard human rights, De Jesus said. The Supreme Court confirmed that the complaint was filed November 13. O yan, tinanggap. Patay ka ngayon dyan. Pero sigurado ako, magmamaktol na naman itong grupo ni Glenn Chong. Sabihin daw, ginigipit nila ang boses ng katotohanan. Ganyan na naman ang laban ni Glenn Chong. Sigurado yan. Ma'am Charlene Kim of Seoul, South Korea, maraming salamat. Sa hindi pa po nakakapag-like and share, 119 tayo pero 273 tayo. Huwag nyo nang ipagdamot yan. Pati yung mga DDS dyan at saka yung mga Team Puting Ahas na alam ko nakamonitor ngayon dyan. Like din pag may time ha. Ano ang timetable dyan? After 45 days. As usual. Yun lang naman talaga. So, eto nga. Patunog na patunog.
Maharlika babaliktad na din parang mina-mind conditioning yung mga loyalista para tanggapin si Maharlika. Gumagamit sila ng mga vloggers ngayon para ipakilala na kung sakaling babaliktad nga si Maharlika ay puwedeng tanggapin ng mga loyalista. Kayo, tatanggapin ninyo si Maharlika? Dis oh, ayan paunti-unti na silang bumabalik. Si Chururut bumalik na, si Madam Ellie nakabalik na. Oh, kunwari sinasabi nila nag-sorry sila, pero puro kasinungalingan pa rin. Sinasabi nila nakipag-meet sila kay BBM at saka kay FL Lisa, hindi naman totoo. So, ginagawa na ng paraan para malinlang ulit. Babalik sila dito because I know and we know na nandito yung karamihan na mga supporters ni BBM. Yun ang tina-target nila para lukuhin. Matapos nilang gamitin ng mga Duterte, matapos nilang gamitin ng mga Marcos, ano na naman, mumurahin na naman nila si Duterte, tulad nung pagmura nila kay BBM, tapos babalik sila kay BBM, tapos babalik na naman sila kay Duterte pag nakaipon na naman ng tao maluloko nila. Eh, nasa inyo yan. Basta sa akin, bilang isang loyalista, damage has been done. Gaano ka man kasikat, gaano man kalaki yung network mo, community mo, kung puro kalokohan, hindi na dapat natin tinatanggap 'yan. Malas sa buhay ang pagtanggap ng kasinungalingan. Hmm, mamaya na naman 'yan 'pag tinanggap mo 'yan, babakbakin na naman si BBM. Oh, 'pag wala na sa posisyon si BBM after 2028, sigurado ko babakbakin na naman nila, doon na naman sila sa mga pulitikong inaakala nilang magbabayad sila at proven nabayad yang mga 'yan, nagkaaminan, nagkaaminan. Ito nga si JDB sinasabi niya kapag kapag hinalungkat niyo yang bayaran na yan puwedeng ma-impeach si BBM. Ano sinasabi nitong si JDB na si BBM nagbabayad sa mga vlogger? Gago pala 'to. Napakala may napanood ako isang vlogger na mga viewers daw niya ay bumababa na. Si Badung 'yun dahil marami na daw mga abogado na nagba-vlog. Tsaka aminin natin, hindi hindi magtatagal sa mga viewers ang puro kasinungalingan, 'di ba? Sabi dito, irreparable damage, ika nga ang damage beyond. Uy, thank you. Uy, may nagpadala $5 si May Villanueva. Thank you naman. Thank you May Villanueva. And dahil diyan, pasalamatan po natin. Ako, hindi ko na napalitan 'tong pasasalamat ko. Dahil diyan, May Villanueva, I wish you a pleasant love life. Yun lang. Maraming salamat, May Villanueva, and maraming salamat sa malaking tulong po 'yan kasi sa pagme-maintain ng channel, 'no? Sa mga hindi lang sa akin kundi sa lahat ng mga vloggers. Kaya thank you for supporting, trusting us. And, 'yan, wala na ako tiwala diyan kay Hitad, may agenda 'yan na iba sabi ni Tito Manny. Talaga naman manggulo. 'Yan yung mga ginagawa nila, 'yan yung grupo ng mga puting ahas na 'yan. Ingat-ingat kayo diyan. Lalong-lalo na magkakasama 'tong mga 'to, Maharlika, Glenchong, Mike Cervera, UBIP, always remember that. Nililin lang kayo para kayo'y maperahan at malinlang. Gagamitin nila 'yan sa eleksyon lagi, 'di ba? Eto na. It's the motherfucking Eagle Double G.